ipakbuli sa balay kay lain gid ang iya nga ano ganit ng tingog hambal niya dong maano gid ako nga mapaload gid bala mo manawag gid ako nga hindi mahulat niya kun ano ang ginhimo sang Lord kag ibalita iya kag ginapaabot siya gid hambal niya ipaabot gid ang akon pagpasalamat sa ila tanan. So amo na subong ang update kay Nong Samuel. Praise God gid. Hallelujah. Kag bagapadayon na kita basi maduwa dili ako karon hambal ginasang ako nga bana hambal ya sa sini after sa ato nga service miara kita nga service pagin sa patay nalipat ang iban may patay kita nga ma-service dito sa Pasig sa tatay ni Nong Randy alas 10 kay tungod daw ano kay oras sila panyag alauna, pero manyaga sila na. So, ilang nga tingwa nga, samtang before magpanyaga, ara mga tao nga mga kawali kita dito. So, praise God, gid kag ang mga balaan ko na karon ng mga kalalakihan, nagliga. Sige. Pasensya, gid ka mo ha? Hallelujah. Sige. Kung may mga Biblia kita, okay. Kung may mga Biblia kita, pwede kita makatindog kag magabukas. Sino wala Bible? Hambal to kag nagligan, tandaan yung githambal ni Pastor Inday. Na dapat ang isa ka may dalagid yung Bible. Kung nalipat ka sa ni Pastor Inday, may ari pa man din. Pero dapat hindi pagkalimtan. Sige. Kung nakita na, matingala ka mo nga may sulat na da. Kay tungod niya, hindi siya nga wali, ginwali ko na din. Sige, ang mga wala kakita. Ang may katindog, but siningo wala pa ni kakita. Sige, magatindog kita tanan bilang tanda sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Kag magabasa kita. Sige, ara sa verse 15, basahon nato ang aton nga pagatukudan sa sininga aga sa Esther chapter 2 verses 15 to 17. Hambal dira sa 15 and 16. Sa ikanapulo nga bulan nga amo ang bulan sa Tibet sadto ikapito nga tuig sa paghari ni Ahasuerus nag-abot ang turno ni Esther nga magkadto sa hari dito sa palasyo. Gintuman ni Esther ang ginalaygay sa iya ni Higay, ang opisyal sang hari nga ginatugyanan sa pag-atipan sa mga babayi sa palasyo. Kung ano ang ginasiling sa iya ni Higay nga isulob niya sa pagkadto sa hari, amo lang ang iya ginasulob. Nagadayaw sa iya ang tanan nga nakakita sa iya. Nagustuhan sang hari si Esther labaw sa tanan nga babayi nga gindala sa iya. Nalipay gid siya sa iya kag gintratar niya siya sing maayo. Ginkoronahan niya siya kag ginhimo nga reyna sa baylo ni Basti. Hallelujah. Ma-pray kita. Hallelujah. Father God, sa sininga aga, Ginoo, nagapadayon kami, Lord, nga nagadangog kag nagapabilin sa imo nga presensya, O Lord God. Salamat, Ginoo, nga sa dinya, Lord, sa bilog nga simana, gipabatsyag muliwat, Lord, ang imo nga gugma, ang imo nga presensya, ang imo Ginoo nga kaayo sa amon, O Lord God. Kag sa sininga tinion, O Lord, takos naman ikaw, Lord, nga pasidungga namon, pamaagi, Lord, sa pagpamati sa imo nga pulong, kag bisan pa, Lord, sa among pag-communicate sa imo, O Lord God. Lord, sa sininga aga, Ginoo, padayon gi kami, Lord, nga naga-claim, Ginoo, nga sa diin niya, Lord, ang amon mga kabuhi, ang amon mga tagipusoon, pirmi magaangot sa imo, O Lord God. Salamat, Ginoo, nga sa diin ang tanan, Lord, nga ginbili namon sa among mga panimalay, bisan pa, Lord, sa among mga panghuna-huna nga nagadisturbo, Ginoo, hindi inalor mangin upang, Ginoo, sa sininga aga, sa pagpalapit namon sa imo, kag maintindihan namon, Lord, ang imo nga pulong, O Lord God. Salamat, Lord, nga ang among tagipusoon, ang among panghuna-huna, padayon niya, Lord, nga magaangot sa imo, kag padayon ikaw, ya Lord, nga magapakigistorya, bisan pa, Lord, sa pagpungko namon, kag sa pagpamati sa imo nga pulong sa sininga aga, O Lord God. Lord, salamat, Ginoo, sa imo, Ginoo, nga pulong nga among pagatun-an sa sininga aga, Ginoo, ining among pangabuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Sino diri kaagi sa sininga simana sang grabe nga pagtilaw?
Oo, grabe, may nagabayaw. Sila sa No? pagkaon. Sino diri kaagi sa sini kasi mana nga tawhay lang ya kabuhi. Aham. Ha? Tawhay lang. Eh nang matulog ka lang, makaon ka lang, ma-CR ka lang, ano gali, ano pa da, basta as in komportable ang imo nga life. Sa nagligad nga si Mana, nagsilibrar ang kalibutan sang kalag-kalag kag namatian din naton ang aton yung mga dapat himuon bilang Kristohanon. Kag kung kaysa bisan pa kita nga Kristohanon taga-partisipar, no? Pero ginhambal gito gid isa-isa gid ya bawal gid ya, no? Kay ginakangil-aran gid ya sang Ginoo. Pero sa sini nga aga ang ini nga topic actually ginhatag ko niya sa ako nga message sa nagligad niya Saturday. So, masiguro nga Saturday sa dito sa Antique. So, gusto ko gid niya tun-an naton sa sini nga aga ang title sang sini nga message, God will raise you up in a right time. Gapati ka bala nga ang Ginoo, pwede ka nga i-raise up. Pwede ka nga pagagamiton sang Lord. Do hindi ka mo magpati, do gapang duha-duha ka mo. No? Tamang panahon. May tamang panahon para sa iyo. Aham. No? Hambala imo ingod, may nagakaigo gidya nga tion para sa imo. Gani hulata ang imo tiyempo. So before kita magpakadto sa aton nga pagatun-an, tagaan na kamo sa gamay nga overview sa kabuhi ni Esther. Hindi ni siya si Esther ni Ramil kag ni Cheryl. Si Esther ni siya nga istorya sang una sa Bible. Si Esther isa ni siya ka Hudiyo. Hindi iya Esther ang iyang ngalan. Ang ngalan niya gid mo si Hadasa. Kag si Hadasa sa pagsulod niya muna sa gindalan na siya dito sa templo, ang ngalan niya nga si Hadasa nangin Esther. Kag si Esther, abi niyo niya pagedya, it is a Syro-Arabian modification of the Persian word Satara. Ang Satara which means star. So, masili ko lagi something nagatulong ko na hambal ko si Esther nangin star. Ano bala ang star sa aton subong? Bulan. Ara sa diin. Iyangit. Di nyo makita ang star. Lang sa ocean. Ang star makita nato sa langit nga makasimo pa nami. Bisan ano pa siya kung kaisa ka galom pero pagkalipas ang galom may makita ka gid nga sana. Sino kakita subong sang star nga may lain-lain nga color? Nagka-rainbow. Kita yun na kung gabi, bala nga wala pang anod, tulukan nyo sa babaw. May ara, gidya nga nag-change ang iya nga itsura, hindi ka itsura, ang iya nga color, ka-colorful sa iya nga itsura. So, naging masanag. Sa una, sa pagkabata ni Jesus, agin pakita man para matultulan siya sa mga wise men, amo ang star. Pwede kigali kita nga manging star o kung manging kasanag. No? Like sa kabuhi ni Esther. Kag si Esther, abi nyo, nagtako siya nga siya ka orphan o kon ilo. Sino diri kaagi nga nangin ilo siya? Ako ilo, ako sa nanay. No? Ilo na subong, parehas kami de pastor, hindi, wala na nanay, wala na tatay. No, ilo na. Si Esteria, gamay pa siya, namatay na ang iya ginikanan. So, ginpadako siya sa iya nga pakaisa. Masinga nga pakaisa ara na sa Esther chapter 2 verse 7. Gitpadako siya sa iya nga pakaisa nga amo si Mordecai. Nami nga klase sang mentor si Mordecai. Kaya nga pagkaisa ya pero gitpadako ya sing nami nga may kahadlok kag masinulundon nga klase sang tawo si Esther. Kita ya kung kaysa kung bayang kita sang nanay ta reklamo pa ta no? Kasunggot, kaya aging bilin ako. Oh? Pero si Esther ya ilain niya nga istorya tungod na patayan niya nga ginikanan. Kag si Esther pagid masiling gid hambal sa Bible, tam-an gid saya katahom. Tulo ka abi niyo ingon kung matahuman siya. Oh, tingti ka twinkle ang iya nga mata. She was a beautiful Jewish maiden. Dira ang makita nga grabe gid gali nga halin sa wala siya hindi siya
kilala, kay tigintago gali niya ang iya nga pagkatawo. Kay nga gintago hambal sa iya pagkaisa, hindi ka gin magpanugid, kay isa ikaw ka, Hudiyo. Kay gali may purpose ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Kag kung tulungon naton ang bilog nga book sang Esther, dili naton makita ang pinaka-theme sang Book of Esther, amo makita naton ang God's sovereign care and Queen's bold destiny. Dili naton makita nga kung ano kadako kag ano ang pag-care, ano ang pagtipig sa Ginoo sa iya katawhan. At the same time, dili nato makita ang kaisog sang isa ka rayna. Kasi gati, para malanagali sa mga rayna, kami nga mga lalaki, wala exempted. No? Tanan kita mga kaanakan sa Ginoo, dapat kita mangin maisog. So, diri naton may duhala ko ka points nga itun-an nato sa siningaga. Number 1, may ara sang time nga si Esther before siya nangin rayna, may ara kita diri tun-an niya time of preparation. Basahon naton sa Esther chapter 2 verse 12, ari hambal diri. Antis patubangon ng isa ka babayi sa hari, kinahanglan makumplito anay niya ang isa ka tuig nga pagpatahom. Sa sulod sang anong kabulan, banyusan niyang iyalawas sang lana sang mera, kag sa sulod sang anong pagid kabulan, butangan niya ang iyalawas sa mga pahabot, kag sang iban pa nga mga klase sa mga pagpatahom. Siling ko na, grabe nga klase sang preparation, kag grabe nga pagpahamot, ano na to ayhan ang baho mo? Imagine nyo bala, sa sulod sang anong kabulan, banyusan ka sa mera, pahuluban ka gidya. Siling ko, grabe gidya nga klase sang preparasyon. Ang ina nga preparation, imatubang lang saya sa hari nga, dutanon. Grabe na nga pagpahamot. Grabe na nga pagpagwapa. Grabe na nga preparasyon physically gidya. Imagine, 12 ka bulan nga pagpreparar. Pero sa pagpreparar ni Esther, may mga himuon pag-isaya, hindi lang sa physical, kundi bisan pa sa iya attitude, kinahanglan niya ipreparar. May attitude pag-isaya nga, gusto pagid ang iyang mentor, amo na si Higay, nga gusto makita sa iya. Di saktay ni ara na sa palasyo. Ang nag-atipan sa ila si Higay. Pero sang wala pa sa palasyo si Mordecai. So samtang ara siya dira dito gibasa naton, ang tanan niya ginahambal sa iya ni Higay, kinasunod niya. So diri naton makita ang kinaiya o kun ang batasan ni Esther samtang nagapreparar siya sa pag-atubang sa hari. So ang number 1 gidira nga nakita nga samtang ginapreparar si Esther ang iya batasan, nangin obedient siya, at the same time nangin teachable heart siya. Hambal dira sa Esther chapter 2 verse 10 and 16. Wala magsugid si Esther nga Hudiyo siya tungod kay ginhambalan siya ni Mordecai nga hindi gid siya magpanugid. Before siya magsulod sa palasyo, ginhambalan siya ni Mordecai. So wala gid siya naghambal nga isa siya ka Hudiyo. Kag samtang ara man siya sa sulod sa palasyo, hambal sa verse 16, gintuman ni Esther ang ginalaygay sa iya ni Higay, ang opisyal sang hari nga gintugyanan sa pag-atipan sa mga babaye sa palasyo, kung ano ginasiling sa iya ni Higay nga isulob niya sa pagkadto sa hari, amo lang ang iya ginasulob. Diri naton makita nga si Esther wala siya reklamo. Samtang ginaprepara kung gusto niya, kay tungod ang tanan niya mga babae, kinatudloan niya isa-isa. Kay balaan sa amo na nga time, kinangla makita sila or makakita sila sa isa ka babae nga ibulos kay Basti nga manginrayna sa Persia. Kag pag silikita nga Persia, ang ginasakupan sa Persia, amo ang 127 ka probinsya. Kung sa aton subong, isa ka probinsya ang Iloilo City, probinsya man ang Guimaras, amo na nakalapad. Ang ginasakupan sa Persia at that time, 127 provinces.
ano kadako. Tungod nagdisayre si Queen Basti nga mag-atubang sa mga bisita ni sang hari, napilitan ang hari nga islan tungod suplata gani. Hindi siya nangin obedience, kag hindi ba siya nangin teachable. Ipakahuyan niya ang hari sa tubangan sa mga bisita. So tungod sa ang hari at that time, may mga maalamot, may nagahambal siya, mahal nga hari, tungod suplata ang imo nga asawa, hindi siya makimasa. Pangita ka sang babayi nga nagakabagay sa imo. So nagsunod, nagustuhan sang hari ang mga suggestion sang iya nga mga counselor. Kagit palagta sa bilog nga Persia nga nagapangita sang isa ka matahom nga babayi kag nagakabagay nga mangin hari. Kag isa dira si Esther. So dira nato makita samtang ginapreparar siya nga mangin reyna, ang tanan nga ginahambal sa iya, ginasunod niya. Wala saya reklamo. Wala siya nagahambal dira. Hindi kuya, may gusto kuya, amo ning akong bayuon. Kag wala yaman kinsupak ang hambal, ang bilin sa iya, sa iya pagkaisa, nga ginhambal nga magsulod ka na, hindi ka magpanugid nga, isa ka kahudiyo. Kag kung asang ara ka na sa sulod sa palasyo, hindi ka man magreklamo, kag ang tanan niya ginahambal sa iya sa manong atipan, ginsunod niya gidya. Nga wala sing pagpang, duha-duha. Kag diri naton makita, magsiling kita gani nga obedience or teachable, masiling kita, ready and willing to be taught. Nga makasiling ka gidya nga, bisan pa daw mabudlay, pero kinanglan mo himuon kung gusto ka i-prepare sa Lord. Kung gusto ka nga i-promote sa Lord. Sino diri gusto ka biling ka lang yung grade 1 ka lang permin? Wala. Gusto mo i-promote ka sa Lord. Ako na, nga bisan ano ang ginatudlo sa aton, kinahanglan ta nga, tumanon. Kinahanglan ta, mangin magabaton ka sa pagpanudlo sa imo. Kung hindi ka magpatudlo, buot silingon, unteachable ka na. Paano ka i-promote sa Lord? Kaya wala ka pagay na promote, amo na nabatasan mo. Diba? Paano ka pa i-promote sa Lord? Kaya samtang wala ka pa na-promote, makita ng imo pagkasuplada, nakita ng imo nga pagka-rebellion, nakita ng imo nga walang kalabot. Maamo na bala? Paano ka pa i-promote sa Lord? So, amo na gali sa aton, samtang nagahandong kita nga i-promote sa Lord, makita, ginaya kong kaysa, kung may pagtudlo, may pagsabtong, masakit Aray. Pero kinahanglan ta batunon. Si Esther ay masiling kita pwede maginawa. Si Esther, ano na lang to saya? Nang wala lang gisaya, wala gisaya sa decision nga iya na lang gid. Kaya tanan na lang ginhambal sa iya ni Mordecai, amo na lang iya ginsunod. Pero nami tulungo na tong karon tungod sa amo na ginhimo ni Esther, anong nahimo or anong epekto sa iya. May parto na siya karon. So diri naton makita nga actually kung grabe nga wala sang pride si Esther nga bisan hambal sa Bible, ang description sang Bible, tab-an siya katahom nga klase sang babaye. That is why nga ang hari mismo, grabe ang pabor. Kag pagkakita, ang masilita guro na love at first sight si King Ahasuerus sa ina. Kay pagkakita, ako gibasa naton, ay, nalipay, nalipay gid siya dayon. So, sa mga pamatanon, nabi yun, dili sa mga pamatanon, hindi ka magdali sa imo nga palamanhon. Or hindi ka magdali nga mga asawa. Kagabi, nag-istorya kami din, may mga punchline. Ano ka ito? Balya. Hambal ni Lola, balya, kailangan mo na marunong ka mag-squirot bago magharot. Harurot? Ha? Kinanglan mo ay tunan. Ano ba lang squirot? Sino ka lang dito sa bata to? Hasta sa 1,000 pinatong yan na balan niya squirot. Siguro ako galutaw. Ako na mga squirot. Kaya na. Pero grabe sa uluya. May isa man to ka bata nga balya. Ang isaya pagka-isaya, kabalo sa squirot siya. Tanan nga layi. Mga artikul. Ang mga gitutunan niya sa abogado. Memorize siya.
Tapos hambal siya nga balaan mo, siya di ka ginapag-memorize sa akon. Dahil kundi siya perdiya pa mga nagakuha sa law sa iya, bata pa sa kabalo na sa tanan sa mga artikol, mga klase sa mga bill na ginapasa sa Senado. So mabudlay. Pero tungod ang kabuhi, ang heart ni Esther, makita natin nga grabe ang pag-obey niya. Tulukon na nakaroon sa part 2. Samtang naman samtang nag-prepare, gina-prepare sa Ginoo, gina-prepare physically si Esther, ang iya number 1 niya kinaiya amo ang nangin obedience and teachable heart. So sa mga pamatanon bilin yung idya, kung ginatudloan ka ni nanay mo, hindi ka na magnubyo kag magnubya. Wala, sige ha. Manginman sinulundon ka man. Kag dapat, hindi magreklamo. Tinga nga hindi ko yung pagpanubyahon kay inspirasyon ko na. Ahem. Ha? Inspiration pa mo. Aham. Pulo mo na yung excited. Hindi ko magkanto sa eskwelahan. Hindi ako makita ko ang crush ko. Ambal sa bana ko sa una. Balya, bisan Sabado, Domingo, ma. Timuon ko na nga may klase mo. Basta makita ko ang crush ko. Hindi ako tuya, ha? Ang crush niya tuya sa una. Ha? Kasi sige na laglag. Sa tingin istorya man sa sagihan nga, kabuhi sa una. So, hindi ka magreklamo kay nanay mo. Hindi ka magreklamo kung ugdan ka ni nanay mo anay sa internet. Kung di ka ni nanay mo anay pagtagaan sa pang-loan. Nang hindi ka maghatagan sa pang-internet, ibala ni nanay mo basta hindi ka magkanto ng mga site. Mangin obedience kay nga, hambal sa pulo sa Ginoo, ang tawo nga wala nagatuman kag Bertoldo gidya, wala kag gidyasing lalabuton. Makadalagi sa imo sa kalaglagan. Amugid. O sa mga youth, hambalay mo ingod, hindi ka anay magsari suwail kay nanay mo. Hambal ni nanay mo, hindi ka magsari kalagaw. Imo ya, para mo masadya, kung di ka may kagi sa may pertahan, may bintana ka man. May kaso, may kisamiman. Ha? Amo na subong ang uso. May pakubi. So, hindi ka gidya magsari iya ka suwail. So, ang ikaduha, hindi lang si Esther ng obedience and teachable heart. Ang ikaduha, samtang kina-prepare siya, ang ginhimo pagit ni Esther, she is dependent on God's power through prayer and fasting. So, kung nabalaan naton nga, may gaginhimo gid sang Lord or nahimo si Esther nga, hari, kaya nga, nami-nami ang pulmiro, ang kabuhi sa mga Jew, wala sila kinhingabot. Pero, ang natabo sang ulihi, tungod ang hari, si Haring Ahasuerus, may ara siya nga alalay nga si Haman. Si Haman, amo ni siya ang ginatawag naton sa aton subong kontrabido o sa mga pelikula. Kontrabido si Haman nga ang gusto niya tungod ikaduha siya nga pinakamataas nga posisyon sa palasyo, ang tanan nga gusto niya pwede niya himuon. So tungod ginakabigyang iya kaugalingon nga daw hari man siya, kag kinahanglan ang tanan nga mga tawo magluhod sa iya. So ang gusto ni Haman nga magluhod sa iya, may isa ka tawo nga oposisyon. Amo ni si Mordecai. Kaya ang gusto ni Haman nga magwasa sa palasyo, ang tanan nga tawo magaluhod gid sa iya. Pero si Haman or si Mordecai, may ginakilala sa iya nga Diyos, nga ako nang ginakilala man atong nga Diyos sa subong nga buhi. Hanggang ni Mordecai, magaluhod ko ya sa isa ka Diyos, sa Israel nga buhi, kag hindi ko magluhod sa imo. So si Haman, tungod na ugot-ugot, nangayo siya sang pabor sa hari, hambal niya mahal nga hari, kung pwede. Tagaan mo ako sang pahanugot. Kay may mga grupo din isang tao nga gusto mag-rebuildi. Ipakalain niya pa mga Hudiyo. Gusto mag-rebuildi sa imo ang ginarian. So tagaya ko sa panugot nga padalaan ang bilog nga Persya nga ang tanan nga mga Hudiyo pagkapatsyon. So ginhimo ni Mordecai, adlaw kagabi ara siya sa guwasang pertahan sang palasyo. Ang iya ginasuksok sako, kaghambal sa Bible, ginaputangan niya sa abo ang iya lawas. Sino din nakita niyo subong may abo ang lawas? Wala. Pulbos lang. Mordecai, ginawagwagan niya
abi? Sa aton subong di may makita kita nga may sako nga bitbit ang amo, ay ba wala na may magpalapit. Pero adto nga time, sa time ni Mordecai or sa time ni Esther, dito ang ginhimo na nabalitaan ni Esther nga ako niya pag-isara sa guwa sa pratahan sa palasyo kag nga nagasuksok sang sako kag may ara pa nga abo. Gipakadto yang iya mga alalay kag gipamangkot pero anti siya kuanan sa alalay ginpadal-an niya pabayo pero hindi magsuksok si Mordecai kaya nabalaan na ni Mordecai nga pila na lang sila tanay kaadlaw ubuson gi sila yung kapatay. So gibalitaan si Esther. Ang ginimo ni Esther, siya man sila niya, mga muyo sila. Kay kung wala nag-unite man in prayer, ang bilog ng mga Hudiyo sa time nila, ubos patay. Kag diri man nato makita nga ang power gidya sang prayer, makauyog gidya sang kahawaan. Makabukas ang ganhaan sang Ginoo. Hambal dira sa Esther chapter 4 verse 16, lakat ka, hambal ni Esther, ginhambalan niya ang ialalay, hambalan si Mordecai, lakat ka, kag tipuna ang tanan nga Hudiyo diri sa Susa, kag magpuasa kamo para sa akon. Hindi kamo magkaon o kung mag-inom adlaw gabi, sa sulod sang 3 ka adlaw, mapuasa man ako, kag ang akon mga sulugoon nga babayi. Buot silingon ang away, hindi isang unod. Kundi bilang Kristohanon ang aton nga away, amo ara sa Espiritu. Hindi siya madala sa lampusanay, hindi man siya madala sa walwalanay, kundi madala siya through prayer. Ambal ko to sa nagligad, gin-example ko. So, ang example diri sa aton sa subong niya, nga sa kabuhi ni Nong Samuel, nga hambal ko sila, wala ka na nagdumdum nga mabuhi siya. Pero tungod nag-unite ang prayer sa mga Kristohanon, local man o kung international, ginpamatian sang Lord ang pangamuyo sang iya mga kaanakan. So, diri na ito makita, nga samtang gin-prepare ang bilog man nga tribo o kung kalahi ni Esther, ang ila maginimuay sila yan nagtulog-tulog, wala sila nagpakomportable. May ginhimo gid sila ya. Hambalya, gin-encourage ang tanan nga magpuasa kag magpangamuyo. Alam nga magpuasa man to kang magipitinulukay lang sila. Siyempre magpuasa may pangamuyo yan. So gin-acknowledge ni Esther nga wala sila sang ikasarang sa pagipagbato sa mga hangaway sang hari o kung sa hangaway ni Haman, kay tungod ang tanan ng mga katawan o mga leader, ginbayaran na yan ni Haman. Kay tikalon siya katama. Ginapakita yan, ginapabugal yan, nga damo siya manggad. Pero, hambali ni Mordecai, hambalya, balaan ako, may Diyos ako yan nga masantigan. May Diyos nga magasabat, kag may Diyos nga magpangapin. Hambal pa diri gani, grabe man ang pagsabdong ni Mordecai kay Esther. Yan, abi mo, nagdumdum ka, nga ikaw lang ang maluwas, kay ara ka sa palasyo. Naamo man kita kung kaisa, total luwas naman kuya, bahala sila di malaglag. Bahala man na sila yung nga magpala impyerno, total makadto na kuya sa paraiso. Pero hambal ni Esther, hambal ni Mordecai, panumduma ang imo mga kasimanwa nga makita mo na laglag. Pero natantog si Esther. Sang amo na nga hambal. So hambal na, sige, tipon ka mo, tanan yung mga Hudiyo. Pangamuyuan niyo ako. Kay mga muyo man ako, upod sang akon mga sulugoon. Grabe nga pagprepara, nga grabe gidya, nga makasilig gidya. Nga paghambal sa iya, na twist man ang iya nga, balatyagon. Nga so, dito yung acknowledge nga, wala sila to sa ikasara, wala sila army, pero sila niya may mahimo sila pamaagi sa pagpangamuyo, kag sa pagdangop sa buhi nga Dios nga ila ginakilala. So, hindi lang dira nangin dependency
Si Esther, sa balaan niya espiritu, maging himo, pagisaya. Kung kaisa mo kita sinamo, gapati ako, Lord, nga pagkaunon mo ako. Nagapati ako, Lord, nga provisionan mo ako. Pero wala kang kahimo sa imo obligasyon. Hambal sang Lord, ang pagtuo nga wala sang buhat, patay. Bisan ano mo pa na. So, mo maning kung wala, ang patulungan natin dayon, kung wala si Esther naghulag, kung ang balang pinangamuyo lang sila nga pangamuyo, nga hindi sila pagpatsyon, kung wala siya nag-take action, pwede wala sa himuon ng Lord. Pero tulo ko naton, after nga nangamuyo si Esther, anong ginhimo niya? Ang akong projector. May isa pagit siya naging himo. She is compassionate heart. She has. Magsiling kita nga compassionate, showing sympathy, showing feelings of sympathy for the suffering of others. Nga makasiling kagidya nga, kung nagahibi siya, mahibi ka. Kung nagakadlaw ka, makadlaw ka. Hambal diri sa chapter 4 verse 4, sangkin sugiran si Esther sang iya mga sulugoon nga babayi kag sa mga opisyal nga nagatipan sa iya parte kay Mordecai natublagid siya gani kin padal-an niya sang bayo si Mordecai agud ilisan ang sako nga iya ginasuksok pero wala ini ginbato ni Mordecai. Diri nakita nga natublagid tam-an si Esther kay nga tam-an niya kapalangga si Mordecai kay amo nang nagpadako sa iya. Amo nang nagmentor sa iya sang wala pa sa kasulod sa palasyo. Grabe ang iyang heart nga makasiling sa iya, ano na to natabo? Ayhan sa aton subong kung may mabalaan ta, may mabalitaan ta ang utod mo, wala to kakaon, yung bata mo na utod mo sa Ginoo ato sa ospital, pabay na, napatay man bala ko mapatay. Wala ko labot. Pero ang heart ni Esther, ginpakita niya, grabe ang iyang compassion. So, amo man ang ginpakita sang Lord sa aton, grabe ang kita ka-love. Grabe ang pag-surround sang Lord sa aton sang love. That is why ari ka diri subong. Hindi ka kasiling wala ko gipalangga sang Lord. Kaya nga, ang pagbaton mo kag ang pagkakilala mo sa Ginoo, isa ina ka sinyalis nga gusto sang Lord ipabatyag sa imo ang iya pagpalangga. So, kita man, amo man sina, nga subong bilang Kristiyano, ipakita man naton nga may ara kita nga compassion para sa iba. Hindi lang ang aton-aton lang. So, hindi na ako magdugay. Kag may isa, pagin, amo tambal ko kagaina, nga hindi lang nag-pray, kag wala siya napakita sa iya simpatiya, nga sige, balaan ko, mapatay ka mo, ari lang ko diya, buhi man ko gihapon. Pero ang isa, pagin niya ginhimo ni Esther, ang pinagid niya, kumbaga sila ko, pinaka-crucial nga gindesisyonan ni Esther. Nga, ang iyang nga batasan niya, fearless and adventurous. Nga masilita nga fearless, wala siya kahadlok. Hambal diri sa chapter 4 verse 16d, pagkatapos hambalan itong ginhambalan niya na ang iyang mga tinawo o ang iyang mga opisyal, hambalon si Mordecai. Yan pagkatapos ang 3 kaadlaw, hambala dayon, pagkatapos sina, makadto ako sa hari, bisan pa nga batok ini sa kasuguan, bahala na compassion ako. Kaya nga ginhambal na. Kaysa ila dira, kabalo ang tanan ng mga tao sa palasyo, bata man, tigulang, may posisyon man o kung wala. Nga once magsulod ka sa Hagar din sa hari, nga wala ka ginpatawag, pwede ka gidya patsyon. Hindi nga patsyon lang nga isulod ka sa silda, automatic gidya, laot doon gidyang imo nga ulo, magluwas lang, kuni untay sang hari ang iya bulubaston. Buo silingon hindi ka pagpatsyon. Hambal ni Esther, siling niya, nangamuyo kita, pero siya makadto ko sa hari. Pero siling niya, wala akong kabalo kung anong matabo. Kaya nga siya, isa na gali kong kabulan, nga wala akong ginpatawag. Imagine ako, no? Isa na sa kabulan, wala siyang patawag sa hari. Pero siling niya, tungod na ngamuyo, siya bahala na pagkatapos pangamuyo, makadto ako sa hari. Kag bahala na kung patay, kung patay. Sa Isabela ka, soking nga CD, if I die, I die. Wala
abilidad si Esther sa pagpangamuyo. Pero may action gid siya. Kaya nga, kung hindi siya magpabinturar sa pagkadto sa hari, hindi mabalaan sa hari kung anong nagkakatabo sa ila. Wala ka balong hari nga ginahingabot na ang iya asawa, ang rayna, kag ang bilog nila nga mga kalahi. Kung siya inaluog, kati hambal dirga, isa na sa kabulan, wala ginapatawag. So, bahala ang balister. Bahala na kung mapatay, mapabinturar ako. Kung mapatay sa ato, sabi kung mapatay, kita totally promote kita sa Lord. Kagambal pagit ang hambal ba ni Esther nga kung mapatay siya, mapatay. Hambal ba ni Paul, hambal sa Philippians chapter 1, verse 21? Para sa akon ang akong kabuhi para gid kay Kristo. Kag kun mapatay man ako, may kapuslanan sa gihapon kay manging kaupod ko na siya. Ang man ang sulod ni Esther, bahala na kung mapatay ako. Basta isugal ko ang akong kabuhi para sa akong kasimanwa. Para mabalaan sang hari nga amo ni nagakatabo gali sa amon. So kita man pwede gid kag kinahanglan nato niya sometimes magpabinturan. Kung kaysa may hambala kita, sige bala, upod ka sa prayer meeting, hindi ko yan kay nahadlo kuya gani. Hindi ko yan maghambal gani. Sige bala, upod ka sa ministry, hindi ko yan kay nahuya kuya gani. Paano mo mahibaluan nga may gift ka gali? Kagabi nyo kung wala ko na tabo ang ginhingabot ang tanan niya mga Hudiyo, si Esther o kung ang si Esther siguro wala yung madiskubrihan niya, grabe niya kaisog. Sa pag-atubang, bisan pang kamatayon, atubangon niya. So, dirigin nato makita nga si Esther ya, wala yagin value ang iya pagkaharay na, kag wala yagin value kung sino siya. Ang ginvalue niya ang kabuhi sang iban. Kita ayhan bilang Kristohanong pwede kita gamiton sang Lord. Imagine na lang, hindi lang isang ginluwas siya, kundi madamo nga mga tao ang iya lahi. So, amo nang ginhimo ni Esther, samtang gina-prepare siya sa Lord. Kag ang parto, tungod may ginhimo si Esther, may resulta gidya. The time of harvest. Tungod nagpreparar, may gintanong si Esther, may gin-harvest gidya si Esther. So, kung wala ka may gintanong, hindi ka mag-expectar nga mang-harvest ka. Hindi ka magpaabot nga may anihon ka, kaya wala ka man maging panggas. No? Sang time na harvest time ni Esther, anong gin-harvest niya? Kaya dito kagay na, nangin nagapatudlo siya, nagasunod siya, kag nangin obedient siya, kag nakita natin anong pagsakripisyo, wala yung ginbali, wala yung kabuhi, pero gin-offer niya. So, nag-harvest si Esther. Kay tungod, nga nagwala sa singkahadlok, ang number one nila nga time of harvest sa kabuhi ni Esther, she found favor from other people and from the king. Hambal dira sa Esther chapter 2, nakita nato dagin na 15, sang ikanapulo nga bulan niya mo ang bulan sang tibet sadto ikapito nga tuig sang paghari ni Ahasuerus, nag-abot ang turno ni Esther nga magkadto sa hari dito sa palasyo. Nagadayaw sa iya ang tanan nga nakakita sa iya. Nagustuhan sang hari si Esther labaw sa tanan nga babayi nga gindala sa iya. Nalipay gid siya sa iya kag gintratar niya siya sing maayo. Tungod na train si Esther sang time sang preparation anti siya magatubang sa hari, ang pabor sang tawo ara sa iya. Kag hindi lang halin sa tawo, kundi pabor gid ya halin sa hari. Imagine na pilaayhan sila kalibo, naging padala nila sa palasyo. Pero isa siya nga naspatan. Kumbaga nakita gid niya nagabanaag. Nakita niya nga pagsipat-sipat, hindi nga nagatwinkol-twinkol gidayon niya si Esther sa hari. Wala sa iya nagapapansin-pansin. Mismo ang hari ang nakapansin sang kinaiya ni Esther. Kaya sila kung grabe ba, hambal nila ang tanan nga maagihan niya nagadayaw sa kay Esther. Kita ihan bilang Kristohanon, kung maagihan tayo ng iba niya tao, nagadayaw man sa imo.
makita mo sila o makita kanila, bow! At turuman siya, ho. Siya na, ay born again galit na, no? Negative. Pero sa Esther, dili mo makita, nga tungod nang iara ang pabor sa iya, nag-harvest sa sang tanan niya nga kinabudlayan, makasiling ka gid niya nga ang Lord kaupo niya. Amo na gani nga experience naton ang pabor halin sa tawo kag halin sa Ginoo. Amo na nagbigay ginhambal ko to sa ila nga. Singko makisiling kita nga ang pabor ara sa aton, singko kay experience namon. Experience ko personal. Sa during nga gindala sinong Samuel sa ospital, hambal ko ang iya resita, hindi kami pagkatagan sa pharmacist. Kaya tungod nga may nagsulit lang ang number 2 sa resita, hindi sila maghatag sa bulong. Nangakig ang doktor, ay hindi sila magresita. Tapos hambal. Tapos ginagresita sa liwa. Hambal ya, dali sila kay updan ta ikaw bakal sa pharmacy. Nga ang ginahambal ko ina, tungod ang pabor sa Ginoo kaupod mo. Gingamit ya, bisan pa ang mga sigo, gingamit, bisan doktor, maupod pa rin ako magpila sa pharmacy, way ko nakuha number. Ay, ang doktor ang upod ko. Wala akong gigwasyon. Ang tao, gingamit sang Lord para mahimunan ang imo kinahanglanon. Nangin pabor sa amon at datang tungod need ang bulong, gingamit sang Lord. Kag bisan pang kinahanglanon niya ang yubag, wala. Abi yung hambal sa tawa pala, ma'am, kadto ka mo sa amo niya supply nga sa room, supply room, hambala ang among pasyente ato sa ER. Ara man lang. Nga ang tao, gigamit sang Lord para mahimunan ang kinahanglanon. Nga hindi ka magsiling kung kaysa sa ato niya, wala gid ang Lord nagagamit, wala gid ako gitaga sang Lord sang pabor. Pero abi yung bisan sa little things, sa ginapa-experience sa sang Lord sa imo, that is favor from the Lord. Pero kung hindi ka kabalo mag-acknowledge, kag hindi mo permi makita, hindi mo na ma-appreciate nga pabor sang Lord. Kapin bang imo permi kina-expectar nga ang pabor kita, milyon ang tanan nga tao mag-acknowledge sa imo, that is pride. Pero kung kabalo ka mag-appreciate sang gamay nga butang, grabe na lang ang pabor halin sa imo. So diri naton makita nga ang pabor gidya gali sang Ginoo kag sa bisan pa sa aton subong bilang Kristiyano kung nangin matutong kita sang time nga preparar kita sang Lord kung nangin matutong kita ma-experiencehan ta ang pabor halin sa Ginoo kag bisan pa sa iban nga tao. Amen. Amen. So diri naton makita nga ang Lord kung kaupod mo wala iya nagabiya sa imo. Makita ka gidya. Tungod hambala imo ingod light ka gani. Gasiga ka. So tungod gasiga ka, dali ka gid makita. Pero kung ang imo suga medyo nagakapalong, di medyo hindi ka madayon makita, hindi ka mapansin. Pero si Esther, tungod grabe yung preparation, dali isaya nakita. Dali siya naspatan. So, ang imo pabor o ang pabor sang Lord ara sa imo. Hulata nga mapansin ka. No? Kag amo makita na sa mga babae, liwat ko naman, sa mga babae kag lalaki, hulata nga mapansin ka. Hindi nga ikaw ang magpapansin. Mangita ka sang pamaalagyan nga para mapansin ka. Hulata ang turno mo kay may ginahulat or may ginaaman ang Lord para sa imo. Amen? No? Amen. Kag hindi lang pabor ang na-harvest ni Esther sang during nga ginapreparar siya sang Lord nga ginhimo ito grabe ito kabudlay man nga ginhimo pero nag-abot ang tiyon nga ginharvest siya hindi lang pabor halin sa tawo kag hindi lang halin sa hari kundi nga ang isa pa gid niya na harvest ni Esther nga she was promoted as Queen of Persia. Hambang dira sa chapter 2 verse 17, ginkoronahan niya siya kag ginhimo nga reyna sa baylo ni Basti. Buot silingon sa aton bilang Kristohanon, bisan masiling ka Christian ka na. Pwede sang Lord kwaon ang imo nga korona
tungod wala mo man obra ang imo responsibilidad. Grabe si Likon, grabe man si Basti. Rayna na siya, nag-desire pa siya sa hari. Anong ara sa iya balatyagon? Nga hindi siya magtuman. So, pwede gali nga bisan Kristohanon ka, pwede nga madula ang glory mo. Pwede madula kag kuhaon ang imo nga kahon or ang imo otoridad. Kaya ikaw man yung kapang hindi. Ara ka na tani, pero daw wala man. Ara ka na gapungko, pero nanaog ka pa. Ara ka na sa kamot sa Ginoo, pero nagwa ka gidya. Tungod hindi ka. So diri nato makita nga tungod amo nang ginhimo ni Esther, diri pa kita to kita nga hindi lang siya nangin pabor nga wahapal sa sige ara ang ako niya nga pabor sa imo, kundi may action man niya ang hari nga ginambal diri koronahan gid saya. Sino nakalantaw sa pelikula nga One Night with the King? Sa nagligad niya si Malagin lantaw kung bilog-liwat nga movie. Nga grabe-grabe pagbukas nga sulod na si Esther sa sulod sa nga koronahan na siya. Mapatsyagan mo bala pelikula lang nato. Pero grabe bala ang masiling kagidya nga presensya sang Lord nga ang isa ka tawo nga halin sa pinakakupos pero gimpromote sang Lord. Ikaw ayhan masilingati wala man ko tinapusan, wala man ko sang mga na-attain niya ano nga mga klase sa award, pero ang Lord pwede mag-promote sa imo. Hambala imo ingod wala ka sang rason nga permi ka maghambal sa imo kung ganun nga wala ka. Pero ang Lord nakita iyang potensyal sa imo, pwede ka i-promote sa Lord. Wala na diya bata, wala na diya kung sino, pero ang Lord nakita iya kung anong ara sa atong tagipusoon. Kung ready ikaw i-promote sa Lord, i-promote ka gid sa Lord. Amo to ang bala nagligad si Ma'am Jessetta bala. Hindi ko ya Pastor Bibi ya mag-WM president kaysa kung sako lang ko na iya, pero siya tungod grabe ng mga word ni Lord sa ako niya gin-release ka mo na nga ready ka na ara na ang color sa imo, pero ikaw pa kung kaisang nagahisitin, sige na lang kami. Kita damo na di ako kilala. Nga kung nambalan mo, mabutay sa ay hindi ko ya, kaya hinahuyagi ko na, hindi ko kabalo, hindi ko katanang kasarang. Pero tandaan mo, ang tanan nga nakakilala sa Ginoo, ang tanan nga Kristohanon, i-promote sa Lord. Hindi man kita dili pag i-promote dayon sa kung ano nga posisyon, pwede ay hanya i-promote na kita ni Lord, dalo na kita sa langit. Isa na. Pero balaan ni Lord, nga may obligasyon ka pa. So gamiton ka pa ni Lord. Ang imong pala imo ingon ang imong kabuhi galamiton pa sa Ginoo. Kag hambala sa hindi ka magpangindi kung i-promote ka ni Lord. Kung may mag-approach sa inyo nga sige bala bulig ka sa children church, promotion kag training mo na. O sige kadto ka sa prayer meeting, mga muyota, preparation mo na. Hindi ka magpangindi. Umatin kita sa fellowship. Ay, hindi ko yan. Huwag kagabalo, training mo na. Gina-training ang imo attitude. Sa mga tao, ang mga ginatawag ang socialization. So, amo na nga, before man nagharay na si Esther, amo na ginatong grabe man na preparation sa iya. Hindi ya basta-basta, ibutang ka lang sa posisyon, nga wala gani, ikaw na tudluan. Amo na, good manners. Nagligad to ang tudlo sa mga kabataan, good manners. Kaya nga, kung iputang kita dayon sa posisyon nga wala pa na pino, wala pa na hasa ang aton mga batasan, pwede nga magdako ang ulo sa isa ka tao. Ang wala nakita nato sa life ni Esther, tungod preparahan siya sing tuod, bisan ara na sa bisan haray na sa wala nagdako ang ulo ya. Wala sa tayo ng pabugal, kag wala ya gin-deny, kaya man pwede gin-deny ang mga kalahi iya. Hindi total, bahala ka mo daya, kuya, pwede ko yung maluwas. Huh? Pero wala iya, ginbutang sa iya tagipusoon or sa iya panguna-una nga wala sing bili, kag wala na siya labot sa iya mga kalahi. So, tungkol naman ang balta, ang pabor
ginakuha iya ni sa tawo kag sa iba niya kag sa hari. At the same time ginhimo gid siya nga rayna kag hindi na siya nanginhimo nga rayna kag ang ikatatlo nga ginhimo pagin sang Lord sa iya, she was known as heroine to the Jew. Masig kita nga heroine, female hero. Sige bala. Ang meaning niya is remarkably brave woman, a woman who commits an act of remarkable bravery or who has shown great courage, strength of character, or another admirable quality. Admired woman, a woman who is admired or looked up to for her qualities or achievement. Kumbaga nangin hero siya sa mga taga or sa mga upod niya nga mga Hudiyo. Kaya nga nangin hero siya nga tulukon. Kaya kung wala siya nagpabinturar, kag kung may hadlok man si Esther, pwede tanan sila na patay. Patay gid sila tanan. Pero tungod sa iya nga kaisog, sa iya nga ginhimo, ang tanan nga mga kaliwat ni Esther naluwas. Amo na nga masiling kita nga subong sa aton ginasilibrar or sa halos diri sa aton sa Pilipinas kung sino gay itong maginhimuan sa una sa time sa mga katsila sa tion sa mga Espanyol ginasilibrar naton ay si amo ni hero naton ini. Si Lapu-Lapu, sino pa nga klase, si Andres Bonifacio, gina-remember ang iya nga himo. So si Esther man, kin-celebrate, kin-acknowledge siya sa iya mga kadugo nga nangin hero siya sa ila, kaging gamit siya sa Lord para sila nga maluwas. Kag diri naton makita, tungod nangin hero siya, hindi lang siya nangin hero sa bakbak. Nangin hero si Esther sa buhat gid yan. Amo na subong sa sagwa. Kung makita naton sa internet, halos ang mga Kristohanon nagaantos. Damo mga Kristohanon nga nagasakripisyo sa ila kabuhi. Kaya nga hindi sila mag-give up sa ila pagkilala sa Ginoo. Hindi sila magbiya sa ila pagtuo sa Ginoo. Amo na nga magasiling kagidya grabe nga pagka-martyr sa mga Kristohanon. Amo man na si Esther, bahala da ako mapatay ako kung mangin martyr man siya. Pero tungod ginhimo niyang iya responsibilidad ang bilog nga mga Israelinhon o ang tanan nga mga Diyo, ginkilala siya nga gingamit sa sanggol nga nangin pamalagyan niya sila na luwas. Kitaayhan sa atong kabuhi. May pwede bala maghambal sa aton nga nangin hero ka sa ila. Kay tungod sa imo, sila nakipagrelasyon sa Ginoo. Sila nakaangkon kag nakabalik ang ila na utod nga relasyon sa Ginoo tungod sa imo kabuhi. Kag hindi lang ina ang nangin harvest, kag hindi lang ang amunang nangin reward ni Esther. Ang katapusan, abi yun, pagit? She was given authority in the kingdom of Persia. Hindi lang saya para sa iya mga kalahi, at the same time, gintagaan gid siya sang otoridad sa bilog gid nga probinsya sang Persia. Amo na nga balko, ang Persia consists of 127 provinces. Pila na ihan ka sa aton dito, pila kita ni ka province lang sa aton niya sa pungsod sa Pilipinas. Kag diri nato makita hambal diri sa Esther chapter 2 chapter 8 verse 2 kag 7 and 8 hambal diri ginukas ang hari ang singsing nga pangmarka niya nga pangmarka nga iya ginbawi kay Haman kag ginhatag kay Mordecai dayong ginhimo niya sa Esther nga manog dumala sang tanan nga pagkabutang ni Haman. Hambal sa verse 7 and 8, nagsiling si Haring Ahasuerus kay Reyna Esther kag kay Mordecai nga Hudiyo. Ginpabitay ko na si Haman tungod nga gintinguhaan niya nga laglagon kamo nga mga Hudiyo. Kag ginhatag ko na sa imo Esther ang iya pagkabutang. Karon magsulat kamo sa isa ka sugo sa akon ngalan para sa mga Hudiyo. Isulat ninyo kung ano ang maayo para sa inyo. Kay
pagkahidayon ninyo ang asang akon singsing kag ang bisan ano nga nasulat nga gisulat sa ngalan sang hari kag ginmarkahan sang iya singsing hindi nagid maliwat pa. So grabe din nato makita nga ginhatagan sang Lord sang authority si Esther, hindi lang si Esther pati si Haman. Kag nga ang mabalikan man nato nya ang pati si Haman nadala siya sa pag-promote sang Lord kag sa paghatag sang authority. Ay si Mordecai, nasala ko. Si Mordecai, isa siya nga nakadiskubre nga kuntani patyon si Haring Ahasuerus ang iya mga bantay o kung gwardya sa palasyo, pero napatian niyang huring-huring. Yung patyon ng hari. So siya ang naghambal kay Esther, kag ginhambal ni Esther sa kay Haring Ahasuerus, kag dito na diskubrihan nga tuod gid man. So diri man ang natabo gin-promote man si Mordecai kag instead sa kay Haman kay ginpitay na ang iyang sidekick o kon ang tuogin niya sa laligan ni King Ahasuerus, ang iyang posisyon ni Haman ginhatag kay Mordecai. At the same time hambal paging pati si Esther hambal niya kinahatagan ta kamustang otoridad. Kag tungod na hambal kag nasulat na nga ang tanan nga mga Hudiyo pagapatyon, hambal niya magsulat ka mo liwat kag tatakin nyo sang singsing sa ngalan nakon, sa ngalan sang hari, kag ipalapnag sa bugos nga ginharian sang Persia. Kay sili niya para sili niya mabawi o makuha ang atensyon ng tanan nga hindi pagpatyon ang tanan nga mga Hudiyo. Tungod sa amo sina nga authority nga ginhatag sang hari sa ila nga duha, ang Ginoo kumbaga nang in-harvest na naiya sa ila. Halin sa pabor sang Ginoo. So ang tanan nga mga ginhambal dito nga ginpahagi request ni Haman tungod sang pabor kag sang authority nga ginhatag sa ila sang hari, wala napatay ang mga Hudiyo. So sa aton man bilang Kristohanon, ang Lord naghatag sa aton sang authority, pero ang pamangkot hindi ta kabalo magamit. Kasubo kung kaisa nga ara ng otoridad sa aton, kung atakihon kita sa kaaway, gahibi-hibi lang ta, galigid-ligid, galumpiga, kaganghambal mo dayon, hindi na ko kabalo kung anong himuon ko. Gasala na kita. Pero ang Lord, hambal ni Lord, I have given you the authority. Paano mo gamiton ang otoridad? Si Esther, wala yan ginambal. Sige, ara sa ako na ako na ng otoridad. Pero pagka-receive niya sa otoridad na ginhatag sa iya sang Lord, immediately ginhimo niya dayon, nag-function, ginputang niya dayon, ginhimuan niya para mahimo iya ang otoridad na ginhatag sang Lord sa iya. Tandaan naton bilang Kristohanon, wala kita gindisenyo sang Lord nga mga Christian nga padayon lang nga mangin maperde. Gindisenyo kita sang Lord bilang Kristohanon nga mangin victorious. Ang life ni Esther kag ni Mordecai, wala sila nagpadaog bisan gamay sila in number compare sa tanan nga mga hangaway sang hari o sa hangaway nga gintipo ni Haman. Wala sila nagpapirdi. Pero abi nyo kung tulugon nyo, gamay sila nga klase sang tao, pero kung tulugon natong bilong nga buhok sang ni Esther, kabalya sa isa ka adlaw, ang mga Israelinhon, may tagpila sila kagatos nga mapatay. May aragin sila yang nga kusog nga ginhatag sang Lord. Kung baga hindi magipagpatay kita doon sa physical na ito niya kaaway, kundi ginhatag ina sang Lord para sa imo, para i-conquer mo ang imo nga away adlaw-adlaw. Wala yan sili kita ng Christian, yung wala kita away adlaw-adlaw. Tandaan naton ang pagkakristohanon is a battle. Tandaan mo man sa adlaw-adlaw naton yung pagkabuhi, may Haman nga magahingabot sa imo. Pero may Diyos nga nag-back up sa imo. Bisan may nagahingabot sa imo,
may Dios nga naghatag sa imo sang pabor, kag may Dios nga naghatag sa imo sang authority ara sa imo kung paano mo gamiton. Pero ginatudloan kita sang Lord nga ang imo otoridad nga ginhatag sa imo sang Lord kinahanglan mo gamiton. Tulo ka imo kamot. Ang authority nga ginhatag sang hari kay Esther, sing-sing. Tulo ka, balula ko sing-sing, wala man ko wedding ring, wala ko welding ring. Pero gintagaan ka sang Lord. For I have given the authority or the key from heaven. Nga sa diin, pwede mo na gamiton sa pagbukas sa mga pertahan nga gusto sang Lord imo sudlan. Wala sang pinili, masiga di kay pastor laging hatag ang otoridad. No. Ang Lord ginhatag niya ang authority sa tanan nga nag-receive sa iya. Kung gina-consider mo imo kaugalingon nga anak ka sa Dios, may otoridad ikaw sa pagpanuktok sa iya ganhaan, may otoridad ikaw sa pagpalapit sa iya, kag may otoridad ikaw sa pagpalapit sa iya. Tuktuho, Lord, anak mo ako. Amo man ang ginhimo de Esther. Lord, tinuga mo kami, ginchus mo kami, gipili mo kami nga mga katawhan, so balaan namon, hindi mo kami paglaglagon, kag hindi mo kami pagpatumbayaan. Utod sa aton subong nga kabuhi, pirmi nato mabatian ang kalibutan nagalala tungod ara kita sa ulihi nga panahon. So kung magpapalya-palya kita, kung hindi kita kabalo magamit sa otoridad yung ginhatag sang Lord sa atong padayon ka lang nga mangin maperdi. Pero ang Lord nagahatag sa aton sang tagipusoon kag sang espiritu nga wala naga-give up kundi nagapadayon. Amen. Kag wala kita ginatagan sa espiritu nga permi ka mag-surrender sa circumstansya mo. Hindi ka magluhod sa circumstansya mo. Ludhi ang circumstansya mo sa atubangan sang Ginoo. Ludhi ang imo problema sa atubangan sang Ginoo. I-surrender sa Ginoo. Hindi ka mag-surrender sa problema or circumstansya mo. I-surrender sa Ginoo. Nga author, kag creator, kag tag-iya sang kabuhi mo, kag tag-iya sang kalibutan. Kaya nga, pwede ya bayluhon ang imo circumstansya. Halin sa kasubo, hasta sa kalipay. Pwede ya bayluhon ang imo nga panghuna-huna, nga wala kasing paglaom, pero bayluhon sang Lord ay mo panghuna-huna sang tagipusoon, kag panghuna-huna nga may paglaom. Pwede gidya magambal, bisan pa sa life day Mordecai. Wala na kami paglaom. Kaya nga ay ikumpara kami sa mga hangaway, wala kami isang ikabato. Pero abi nyo, wala man to sila sa ibato sa physical. Wala sila worship, pero ginimo nila nag-worship sila sa Ginoo. Amo nang ilahinganiban. Sa tion sang paghingapot, wala sila nagbato. Sa baba, sa armas, wala. Ang ilahinganiban ang pagdayaw sa Ginoo. Ang ilahinganiban ang Diyos balaan nila nga magapangapin sa ila. Magaduko kita sang aton nga ulo. Hallelujah. 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 Ayhan sa aton subong nga gintunan. Sini nga aga sa life ni Esther. May duha ka part sa iya nga kabuhi. Ang time sang preparation kag time sang harvest. Ayhan masiling ka sa imo kabuhi utod.
Sa diin gid bala ako, Lord. Arap ako bala sa time sang preparation? O kung aran ako sa time sang harvest? Utod, kung ara pa ikaw sa time sang preparation, himua, kag obligara, ang ginapahimo sang Lord sa imo, nga mangin matutong. Kay the time will come, you will reap the harvest if you do not give up. Ang tanan nga tiun sa aton kabuhi, may nakakaigo nga tiyempo. The Lord will raise you up in the right time. Hindi ka magdali, hindi ka maglumpat, hindi ka man mag-shortcut. Himua ang ginapahimo sang Lord nga mangin matutong. Kay nakita sang Lord ang imo tagipusoon, kag ang Lord hindi bulak, kag hindi man siya bungol nga hindi niya makita ang imo mga pagsakripisyo, kag hindi niya man pagkalimtan ang iya mga kaanakan nga mag-reward sa nagakaigo nga tion. Sa subo nga tinion, hambala ang Lord sa imo. Lord, ayhan ari man ako sa season sa preparation, buligi ako nga malampuwasan ko ini tanan. Kay balaan ko sa akong pagpreparar, maabot ang tion nga ako mag-harvest sini tanan. Tagai ako sang tagipusoon nga hindi magkataka, tagipusoon nga may kalipay sa paghimo sa mga butang nga ginapaubra mo sa akon. Salamat nga ang akong tagipusoon padayon nga magahulat sa imo. Buligi ako, Lord, nga hindi ako magabiya sa imo, kag hindi madula ang joy sa akong tagipusoon, kundi mangin malipayon ako permi sa pagpaabot sa paghulat sang imo ginaaman para sa akon. Bisan ano pa inasubong, Lord, ang akon niya ginahandom, balaan ko may nakakaigo nga tion para sa tanan. Salamat gid nga ikaw ang Diyos Ginoo nga padayon niya, Lord, nga magagamit sa akon, magagamit nga mangin epektibo, mangin maayo nga testimony sa iban nga tao. Kagamita ako, Lord, para sa kaluwasan sang iban nga tao. Nga hindi lang ako magasiling nga arin ako ya, Lord, sa imo, kundi, Lord, akon permi panumdumon nga may mga iban nga tao